Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Although throwback video po itong pinapakita ko po sa inyo o pinapanood, mapapanood nyo ito buong buo sa YouTube mga kaaldab na kumbaga part din po ng aldab. Di po ba? Napakasarap po kasing balik-balikan itong mga video. Masarap kasing kumbaga magbigay ng mga ganitong update na sa mga hindi nakakaalam, sa mga baguhan, di po ba? Ganito po ang kulitan ng dalawa na talagang seryosong seryoso ang pinag-uusapan. Bagamat matagal na to, bagamat luma na to, okay lang. Di po ba? Kahit pa paano masaya po tayo sa mga panahong kumbaga nararamdaman po natin ang presensya ng dalawa. Po ba? Itong topic natin mga kaaldab, kanina nga po, hindi po ba nagkamali tayo? Pasensya na po kayo. Si April po pala yon. Akala natin si Angel. Marami kasing kumbaga nagkomento na alam mo Mr. Destiny, hindi po ba si April po pala yung isa, hindi po si Angel. Kaya nakapagtataka nga po mga kaaldab kung bakit nga po ba maraming mga lumalabas na ganito, lumalabas ng ganon. Wala naman pong pilitan, hindi po ba? At ang pinakamainit nga po, etong kumbaga pagbagsak ng Eat Bulaga at si Kylie Alcantara na nga po daw bagong magiging host ng TV5 o ng Eat Bulaga. Yan ay base lang naman po sa mga nakukuha nating informasyon. Base po yan sa mga nakakalap natin. Pero marami nagsasabi na sa GMA Network nakakontrata daw si Kyle sa GMA. Pero gaya ng sinabi natin, meron po kasing teleserye po si Kobe Paras at si Kyla Alcantara sa ABS-CBN. Kaya nga po mas madalas maraming update sa ABS-CBN si Kylie. Oh, para lang klaro, para lang po sa mga dumadaan. Pero gaya nga po ng pinapaliwanag ko, wala naman pong pilitan. At yung pagbagsak po ng Eat Bulaga o ng network, hindi po ako may kumbaga nagsabi. Huwag nyo pong isisi sa akin dahil ito'y base lang naman po sa mga nakakalap kong impormasyon. Na totoo naman po na ang sabi nga po ng mga nagbibigay natin na update, imbestigahan mo nga kung sino yung tinutukoy ni Ogie Diaz. Imbestigahan mo nga Mr. Destiny, may mga kumakalat kasi na kumbaga machuchugi nga daw po yung network dahil sa bagsak nga po raw. Masasabi natin na kumbaga kung totoo hindi. Nung tinignan ko po ang video ni Ogie Diaz, doon ko po napanood na may pinapasaringan nga po. Although hindi nga po talaga totally binanggit kung anong network yon. Hindi naman totally kumbaga nagbigay ng ibig sabihin ng pangalan. Bagkus tinago nga lang po nila o hindi nila sinabi ni Ogie Diaz. Ang sabi niya lang, nakausap niya nga po raw si Chavit Singson. At ang sabi nga po daw ni Chavit Singson, gusto nga po daw niyang bilhin ang isang network. Oh, di po ba? Ang isang network na hanggang ngayon gumagana pa pero bumagsak na nga po raw ang ratings. Real talk to mga kaldab, galing po ito mismo sa vlogs ni Ogie Diaz. Pero bago nga po pala natin ituloy itong magandang update na to, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Base po kasi baka hindi po kasi nila tinapos yung video. Baka hindi po nila nakita o nag-skip sila sa mga sinabi ni Ogie Diaz. Kasi pagpapatunay lang po na may isang network na talagang mababa. Kayo, tatanungin ko,
sa tingin nyo, sinong network po na palabas sa telebisyon ang mahina? Hindi, for the record lang po. Baka sabihin nyo, ABS-CBN, wala na po yun. Dalawa na lang, ang TV5 at ang GMA Network. O, hindi naman po pwedeng GMA Network, bagsak. Hindi naman po pwede ang GMA Network ang wala. O, yan mga kaltab, base po sa mga nakukuha kong impormasyon. Base po sa mga nakakalap nating impormasyon. Kaya nga po dito na pumapasok si Kyle Alcantara na makakasama daw po nila Mengay at nila Joey De Leon. Hindi ko alam mga kaldab kung isa prank ba to, kung ano po ba ito. Basta sa akin lang po mga kaldab, kumbaga nakakakuha tayo ng impormasyon. Tapos sa sinasabi nila na nakukontrata pa raw po si Kylie Alcantara sa GMA Network. Pero may mga bali-balita na po na umalis na ito at nag-sign in ata sa ABS-CBN para nga po sa isang teleserye na sa website nyo lang po mapapanood. Sa YouTube, sa Facebook, sa iWant TV, doon na lang po sila nagbibigay ng mga palabas po ba, tapos sa AZ2 channel. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaldab, magmatsyag, di po ba? Doon malalaman nyo kung sino nga po ba nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng fake news Bagamat ako, kumbaga hinahayaan ko lang naman. Basta ang importante lang naman po sa akin, kung ano lang po yung mga nababasa ninyo, napapanood ninyo. Kampante lang ako doon. Relax lang po ako doon. Importante naman po, nagkakaintindihan tayo. Yung mga nababasa ninyo, napapakinggan ninyo, maging kampante lang. Malay nyo, bukas sa makalawa, di po ba, mag-iba na yung takbo ng istorya. Dati tayong binabatikos, dati tayong binabash, dati tayong, kumbaga, iniinsulto, lalo na nga po sa mga comment, biglang magbago. Di po ba, malay nyo, bilog ang mundo. At yung mga nagsasabi ng mga issue kay Katden, normal lang po yan. Wala pong magagawa si Alden kundi sundin ang management. Kasi nakatali po siya dun Yan ang pinapaliwanan. Kung nakatali po si Alden sa GMA, sa kontrata. Kaya ang gagawin po talaga niya ay sundin. At ito pa po, di po ba, ang ABS-CBN lang po talaga ang gumagawa ng mga posts patungkol kay Catherine at kay Alden na may basbas din naman po sa GMA. Dahil napakalaki nga po ng budget ng pelikula ng Hello Love Again. Kung titignan nyo, milyon po ang ginastos sa Hello Love Again sa Canada. Almost 1 month po sila ron. Kung titignan mo, pagpalagay mo na nasa 30 sila ron. Di po ba? Yung mga staff, yung mga crew, at yung mga artista. Sa bawat isa gagastos ka ng $1,000 per day. Di po ba? Tigiltok. Sa bawat isa. Siyempre, yung pagkain niya, di po ba lahat-lahat, gastos yun ng management. Merienda, tanghalian, lahat po yun. Talagang masasabi nyo na hindi naman po pwedeng maglabas sila ng sarili nilang pera. Lahat po yun sa management ikakaltas. Doon pa sa Hong Kong. Di po ba? Ilang araw sila Alden Richards sa Hong Kong? 8 days, 7 days, 9 days, 10 days. Siyempre, andun yung staff at crew. Di po ba? Kahit sabihin na natin wala naman yung iba, wala naman si Catherine dun at least mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, mahirap po talaga mag-react, mag-komento. Bahala na po kayo kung ano po sa tingin po ninyo. Alam ko naman po na madali tayo nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at mga sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.